Magandang hapon. Magandang hapon, ate. Congratulations. Pwede po pumasok? Hmm. Saan po yung pinto? Dito, dito, dito. Pipili na. Pipili na lang. Atras na nga po yung dingding na gawa ng hangin ng nakaraan. Saan niyo po gustong dadaan ako? Dito. So, alin po nung kasya kayo? Congratulations, Nay. Congratulations. May dala ako sa anak mo tsaka sa'yo. Namaya ako na ipapakita sa'yo. Saan ba pwede Dito na. Kumusta yung panganganak, ate? Okay lang, lagay ko to. Dito na lang, para mas malapit. Pwedeng makita. Ang gwapo. Nabalitaan ko lalaki. Oh, lalaki nga po. Ayun, nakanganga pa. Pakita mo ko Sinisipon na yun. nga po. Ba't to sinipon? Gawa na po siguro nitong lamig. Kapogi, kategra mo. Napakagwapong angel, oh. Kamukha ko, no? Pwede naman po magkamukha. Okay. Balita ko yung asawa po niya nasa trabaho. Naghahanap pa po ba sila ngayon? Akala nasa trabaho siya. Nagtatry daw po silang umapply. Inaya naman po siya nung tiyuhin ko po riyan. Okay. Ilang taon na nga si Ate Annalisa? Annalisa, no? Ilang taon na nga po kayo? 21 na po. 21. Bali, pang ilang anak po to? Pangalawa na po. Pangalawa. Ito yung isa sa mga kasunod kategram sa mga... Rupok Buti na hindi ako... Kung na rin talaga. Kailangan na talaga. po. Lapit mo, Kuya Gus. Na Laging talagang... marupok na lang kasi pag umuulan din po yun na tumutulo din po diyan. Ito yung tumapon, umano yung dito, yung sanga, bumutas. Ito yung panganay. Sige. May kinakain ka na pala eh. Binigyan po ng tito niya. Kumusta yung labor mo, ate? Ay, ako po. Kaya nga po, mahirap. Saan po mahirap yung panganay o yung bunso? Ay yung sumunod? Eh, dito po ako nahirapan po. Bakit to kaya? Ko po, sabi naman po nung nagpanak sa akin. Mas malaki po siya. Opo. Ayun na. Sige, kasi maingay tayo. May dala ako. Ito sa baby. Itabi mo na to dyan. Kuya. Hindi, ipasok ko na dyan. Makalat po itong loob namin at hindi po ako Pang merienda mo, ate. Salamat po. Dala akong madaming rito eh. Oh. Daming dalasi. Ayun, ate. Lalaram. Pang ka, Tekram. Para sa baby mo yan. Kay Ben to, mga kategram. Yan. Tapos pagka medyo lumaki-laki na siya, ito na, naka-ready na ha. Yung mga niya.
Salamat po. Welcome. Tapos ito, sa'yo to. Ang dami din. Oh. Ay! Sorry. Hindi. Alam ko naman. Nagkamali ako. Ang gaganda pa naman ito. Hindi, pero sa ano to. Doon sa isa. Kukunin ko lang tong... Ito. Hindi pwede to. Kay baby din to. Isa lang po ang birthday nito magkapatid ko eh. Ayan, malilinis yan. Ito, Jordan, Michael Jordan. Sapatos, may sapatos na siya. Tapos ito, hindi naman, pwede na ba ito sa'yo? Tingnan mo. Ayun! Nako. Ito sana na to. Salamat po. Ano sasabihin? Hindi pa po ba yung nakakadiretso po ng salita? Hindi pa nakakasalita. Gano'n ko hirap, ate? Mahirap po talagang unang-una, na trabaho, kailangan na maibigay ka sa mga anak mo. Tapos yung pang kakainin nyo sa araw-araw. Talaga pong nasasabi ko na pong ngayon ko na lang po siguro naranasan ng hirap. Ang pinagsisisihan ko lang po, dapat pala nag-aral na lang po muna ako para kung magkapamilya man ako, may maganda akong trabaho para ko po sa pamilya ko. Yun lang naman po. Pero sa nitong mga may anak na po ako, hindi ko naman po pinagsisisihan na nagkaanak ako. Tapos din nagkaroon ako ng asawa. Kala ko na isipan mo kung maibabalik mo lang sila. Ibabalik mo. Hindi naman. Sila hindi. Para din po sila yung nagbigay sa akin ng lakas. Lakas ng loob sa pang araw-araw namin. Kasi po nag-umpisa po ako napahinto po ako ng pag-aaral nun. Kasi sa broken hearted po ako sa mama at papa ko po. Naghiwalay sila. 13 years old pa lang po ako, namasukan na po akong kasambahay. Kaya parang nasabi ko rin po sa sarili ko na, nung 17 years old na po ako, naisip ko din, sabi ko, gusto ko na rin magkapamilya para maranasan ko na rin kung ano yung kailangan kong gawin. Kasi po, ang nangyayari lang po sa akin nun, parang may nagawa din naman po mabuti yung mister ko. Kasi po, muntik na po akong malulong na po sa paninigarilyo, pag-iinom. Kaya parang siya po yung nagpigil po sa akin. Kaya nagpapasalamat din naman po ako sa kanya. May ganun palang kwento si ate, no? Okay, dahil sa problema ng mama at papa mo, tapos parang naisipan mong magrebelde, ganun. Opo, yung ganun po. Gano'ng katagal yung parang nagrebelde ka? Mula nung 13 years old ako hanggang 15 years old po. Hindi na po ako umuwi dito sa amin. Lagi na lang po ako dyan sa labas. Paano yung saan ka tumitira? Saan ka tumutuloy? Sa pinapasukan ko lang po. Yung edad mo na yun, namasukan ka na. Opo. Kasama ng pagre-rebelde mo. Ano yung mga ginagawa mo nun? Ang ko lang naman po dun yung nagbabantay lang po ako ng bahay. Tapos may nalagaan din po ako. Mababait din naman po yung naging amo ko. Gusto na nga po nila akong ampunin, ay di ko naman po pwedeng talikuran na lang basta-basta yung pamilya ko. Kasi kahit ano naman po ang mangyari, pamilya ko pa rin sila. Kaya tumatanggi po ako sa mga umaampun po sa akin. Ba't gusto kang ampunin? Kasi daw po yung nakukwento ko po yung buhay namin. Kasi po ang nangyari po talaga noon po ako talaga parang sumama po talaga yung loob ko sa papa ko po. Kasi nag-uwi po siya ng babae sa bahay. Tapos nung sinundan namin sila dun sa Laguna, sa San Pedro po,
Nakita namin aktuhan po na may babae nga. Ganun. Parang yun din po yung naging ano ko. Nakuwento ko naman po sa amo ko. Gusto na po nila kung papapalitan na daw nila yung birth certificate ko. Tumanggi po ako kasi ayoko. At parang hindi ko pa rin kayang talikuran. Mas lalo, mga may kapatid ako. Buhay pa naman yung mga magulang ko. Sabi ko na naman po sa sarili ko na siguro sa bandang huli magiging okay din naman po ito. Magiging magkaayos lang sila. And sa awa naman po ng Diyos ay nagkaayos naman na po sila yung dalawang panig po. Buti na lang hindi kayong parang na-addict, na pariwara sa ano. Hindi naman po. Hindi mo naman na-experience yung gano'n. Hindi naman po. May nakasama po akong naggaganon. Diyan po kay Maligaya po. Namasukan din po ako dyan. May naggaganon. Sabi ko, naakit nila ako, sabi ko, ay ayoko, pangangain nyo na lang ako kaysa iyan ang gamitin ko. Yun lang ang lagi ko po sinasabi. Ayokong mas lalo nang magiging delikado ang buhay ko pag ginawa ko kayo. Nalululong na nga po ako sa alak, kung maglulong pa ako sa ganun, hindi ko na po siguro Gusto ko malaman ate, nagrebelde ka ng 2 years. Anong ginagawa ng mama mo o yung papa mo, mga kapatid mo, kinakausap ka ba? Opo, kinakausap naman po ako, pero hindi ko po kinakausap yung mga magulang ko. Yung mga kapatid ko lang po, kinakamusta ko. Yun lang po. Tapos parang hindi ko po sila pinapansin. Pero yung mga kapatid ko po, lagi ko silang pinapadalhan po ng maibibigay ko, yung sweldo ko. Nagtitira lang din po ako noon ng konti para sa akin. Sa edad na 13, 14, ikaw pa yung nagbibigay sa mga kapatid mo. Ano ba? Mga bata sa'yo? Opo, panganay po ako sa kanila. Okay. Bali lang kayo magkakapatid? 4 po. Ilang taon na yung sumunod sa'yo? Mag-18 na po yung asawa niya po. Okay. 18. Tapos yung sumunod? 15 po. 15 yung sumunod? Nasa 12 years old na po yun. Okay. Nakapag-aral ka pala ate? Opo, nakapag-aral. Anong grade? Hanggang grade 8 po. Grade 8? Hindi ko pa naman po natapos yung grade 8. Parang grade 7 lang po yung natapos ko. Ba't mo nahinto yung pag-aaral mo? Dahil na din po na hindi nga po nagbibigay sa amin dati si Papa. Kasi diyan po sa Hilltop po, madami na po diyan bayarin. Wala na din naman po nakakapagbigay araw-araw si Papa. Kaya hindi rin naman po maibigay ni Mama yung kailangan ko. Kaya sabi ko, ano na lang ako, hinto na lang ako, yung mga kapatid ko na lang magpatuloy. Tapos kung nakahanap ako ng trabaho, yun, magbibigay din ako. Yun, umalis na po ako. Hindi na po ako nagpano. Okay. Pati naman po lang mukha matindi na. Ang lalaki, no? Opo. Kaya na nga po gusto namin na makalipat na riyan na. Anong natutunan mo doon sa pagre-rebelde mo, ate? Ang natutunan ko lang po doon, hindi po lahat ng bagay magdadaan natin sa init ng ulo, sama ng loob. Kailangan din po pala yung pag-usapan. Kasi hindi naman po ibang tao ang mamumroblema, kundi lang po tayo. Pero kumusta kayo ng papa at mama mo na ngayon? Okay naman na po sila. Napag-ayos ko na din po sila nung bagong taon lang po. Nag-usap na din po sila tungkol sa mga kapatid ko, wala pang mga asawa, hiraman sila. Buti napag-isip mo na ayusin yung problema. Kasi po parang naisip ko din po nung tulad po nung nakaraan, nung Pasko, hindi po sila parang wala lang sa kanila yung parang naaawa po ako doon sa mga kapatid ko. Minsan po kasi nababanggit din po nila sa akin na gumala tayo kay Papa. Sabi ko, sabi naman nung isa, magpaalam ka muna kay Mama. Parang ganun, parang
hindi bukal sa loob nila na parang may takot silang nararamdaman kung umalis sila. Ganun. Kaya, pero salamat din naman po ako kay Panginoon kasi nga naisipan na din siguro ni Mama na ay kailangan namin magtulungan na dito sa dadalaw na lang wala naming asawang anak. Kaya ngayon, yung dalawa ko pong kapatid nandun po sa papa ko. Naghihiraman po sila. Kung magpapayo ka sa mga kabataan ngayon na mga nagre-rebelde sa mga magulang, ano yung maipapayo mo sa kanila? Ang maipapayo ko sa kanila, mas maganda na tanungin nila mismo tanungin nila personal yung halimbawa magulang nila kung bakit sila nagkaganyan. Yun lang naman po. Basta magtanong lang po sila. Kasi kung hindi po sila magtatanong talaga mag-usap. Magtatahimik. Parang... Kung magtatahimik lang po talaga tayo, hindi naman yung ibang tawang mamumroblema. Tayo lang din. Mas maganda yung malaman natin hanggat maaga pa po. Hindi masusolusyonan ng isang problema ng isa pang problema. Opo. Kasi problema na nga sa mga magulang, di ba? Magre-rebelde ka pa. Doon ka lalabasan. Problema pa rin. Okay. So, natuto na tayo doon. Opo. Alam mo naman kung bakit kami nandito. Pero gusto kong iwan sa'yo, ate. Yung bahay, yung mga material na bagay, nasisira eh. Pero yung mabigyan natin magandang edukasyon yung mga anak natin. Ang kabuhayan na yun. Habang buhay na, hanggang kamatayan na nilang kayamanan. Kaya gawin niyo lahat para mapag-aral yung mga anak niyo, ha, ate? Ako po talaga, ganun din po yung naiisip ko. Talagang obliga na po namin to. Katulad niyan, malapit na pong mag-aaral na din po yung panganay ko. Kaya din po isa rin nagpupursigid na din po yung papa niya. Makahanap ng permit na trabaho. Si balak niya po para saling kit-kit na po niya yung anak niya. Kasi gustong-gusto na po talaga niyang panganay ko na gusto niya may nakabag na din siya. Na siya na yung mga nakikita niyo mga bata. Parang gusto niya nang gumaya. Opo, gano'n niya po. Parang gusto na din po niyang mag-aral, sabi ng papa niya. Yan. Kaya tayo nandito ka, Tekram. Dahil next, tong kay ate. Ready na kaya yung asawa mong pagurin ko? Ready na daw po. Ready na siya? Lagi nga po kayong banggitin sa akin. Ay, ganun. Sabi niya, kaya kayo pupunta dito sa Kataklan. Yan na, ayun Sorry. yung kanyang nanay, nahakot na niya po yung mga haligin niya. Sabi niya, kailan kaya pupunta dito sa Kataklan? Sabi niya, excited na daw siyang magpagandahan ng bahay. Pansin niyo ka, Tekram, yero po yung kanilang bubungan. Pero yung kailangan talagang maiayos. Kaya po ito nahuli, sabi ko nga po, lahat po ng mga may yero, ihuli natin. Kaya sorry ate Okay lang naintindihan niyo naman. Kasi yung mga naunang, ilang bahay na ba? Yung unang 25 na bahay na inaayos natin ka Tekram. Mga lang po sila. Sako, plastic, at trapal, lona. Yung mga bubungan nila. Kaya sana maintindihan niyo po ate, no? Ay, naintindihan ko naman po. Nagpapasalamat din po ako kasi inuna po ninyo sila. Kasi minsan po, tulad ng isa kong lola po doon na matanda na po, nakita ko yung bubong nila. Minsan, pag umangit po ng malakas, natatangay. Sabi ko nga, minsan nga po, nasasabi ko kung may magagawa sana ako para sa mga lola ko Yun, tamang-tama naman po na, dininig naman po ng Diyos na dumating kayo. Tapos yun, nabalitaan ko na lang, nasabi nila, ay, napaayos mo yung bubong ng lola mo, yung kapatid po ng lola ko po. Ay, maganda. Okay na rin yun. Kahit sa pinakahuling-huli kami, basta mauna lang yung mga kamag-anak ko. Yan, siyempre may baby angel na. Kaya dapat, sabi nga ni ate kanina, sana daw maayos na yung bahay. Kasi nga yung mga lamok. Dami nga pong lamok. Para may lipat na sila. Pasensya na sa paghihintay mo. Okay lang. Nangalay daw yung ligo mo sa kakahintay sa akin eh. Excited ka na ba at ready ka na ba na ayusin yung bahay niyo? Opo.
Kasi kitang-kita ka naman, naka-ready naman na talaga. Kaya, thank you, kuya. Salamat Bakit? din po. Okay lang, punta kami doon, ate. Opo, okay lang. Yeah, tara, Kuya Agos. Sama niyo na din po yan sa bahay niyo. Sige. Isa po ako sa mga natutuwa kay Kuya Patrick kasi Katekram, tignan nyo naman. Ito lang gusto kong sabihin sa iyo, Kuya Patrick. Yung gagawin natin, gandahan mo na. Yung mapipili kong mas maganda yung ginawa, merong nakatabi na regalo, additional regalo. No? Ang plano ko talaga Katekram, itong katapusan ng buwan. Pero medyo na ano tayo ng ano eh. Siguro ano na lang, pagka talagang natapos na lahat. Okay, sige. Ipaliwanag mo sa akin ano yung mga ginawa mo dyan. May ano pa ha? Bali pang ilang bahay to sa ayusin natin. Pan 25. Hindi ko na kasi na 25 o 26 bilangin natin ulit mamaya. So, ito bali pang 26 na bahay. Ano yung pakiramdam, Kuya Patrick? Kaya nakaabot na tayo sa pang 26 na bahay sa'yo. Masaya po at na ano po kami ng tulong po ninyo. Maraming salamat po. Gusto kong sabihin sa'yo, pagmamahal ng ating Diyos yan sa inyo, no? Ano po. Pero paliwanag mo sa akin, paano magiging diskarte mo dyan? Ang ano ko po sana ito po ay Ito ano to? sasayagan po. Ito yung Higaan po yan. higaan. Ano po. Paganyan po. Bali, higaan. Saan magiging... Kwarto po ito dito. Saan yung pinto division pala? Di pinto. Dito po sana. Okay. Dito po sana ang pinto. Dito ka magpipinto sa likod. Ako po. Paganto. Okay. Tapos ito, ano na to? Ito po yung magiging space po. Parang kainan po. Kainan. Opo. Okay. Tapos yun, Yun po ay sahig po yan. Paganyan. Tapos Parang- lagyan ko na lang po ng division. ang ganda no? Isa din sa sa maganda at matibay na gawa. Kaya muli po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga tatay dito kasi hindi naman talaga ganito gaganda yung dahil ito sa pagmamahal nila sa asawa at mga anak nila, sa pamilya nila eh. Kaya, Kuya, thank you. At maraming salamat din po sa inyo ni Kuya August po. Welcome, maliit na bagay. Tara, dito tayo. I-tour mo ako. Nakakatawa na gano'n pa talaga siyang ganito. Oo. Yung tansi po yan para matingnan lang po na pantay-pantay. Pantay, ano? Opo. Magaling. Sige, balik na tayo doon. Sabi nga niya kanina, sana kakaganyan-ganyan mo nga daw sa akin. Dahil nga gusto na daw makalipat dahil para kay baby niyo. Pero Kuya, nasan ba yung tinabi-tabi ko to para sa inyo? Pagdamutan niyo muna to ha. Pangsimulang nyo. Opo. Maraming salamat po. Gagawa ko na rin po yung bahay. Welcome, Kuya. So, congratulations kay Angel sa bago niyong baby. Tapos, una na ako nagpapasalamat sa iyo sa yung pagmamahal mo sa pamilya mo, no? Opo. At, yun. Nandiyan naman kami. Kumbaga, kung ano yung mga kulang. So, paano gagawin mo yan? Paano ang diskarte mo? Gusto ko malaman. Ay, kung maaga pa po sana, ibibili na ako sana. Huwag na, pahinga ka muna. No? Bukas na lang po. Okay, so, yun na lang para, Kuya Patrick, congratulations po. Maraming salamat din po sa inyo. Congratulations. Congratulations po. Salamat po. Welcome. Ang pogi ng anak ko.